Hello. Okay, good morning po. Announcement ho. Next week, Sunday, yung mga kabataan pala, meron kayong gathering pagtapos ng church. Ayan. Siguro magpa-planning kayo, siguro mag-fellowship kayo. Ano ho. And then second announcement, patuloy po yung ating prayer of three. Ano ho. So, kasalukuyan nang nagpe-pray ho tayo. Ano ho. So, after ng 3 weeks, kasi naka-isang week na tayo after ng 3 weeks, magkakaroon tayo ng Plan 40. And then yung prayer of three, yung magpe-pray na tayo ng tiga-tigatlo. Ano ho. So, bawat isang cluster, merong 9 na tao na ipinagpe-pray. And then yung pangatlong announcement po, of course, about prayer din. Ipag-pray natin yung nangyayari sa Middle East. Kasi ho, talagang may gera ho talaga dyan. Actually, yung gerang yan, yung issue na yan, nung unang panahon pa, daang libo na, wala pa si Kristo, talagang meron ng gera dyan. Ano? So sabi nga ng mga historians, history repeats itself. So talagang nauulit pa rin ang gera dyan. Ano? So ang magkalaban ngayon, actually ang ipagpe-pray natin dyan, kasi yung ibang mga tao, yung ibang mga Christian, ang pinagpe-pray yung Israel Ano ho, minsan nakalagay pa, I stand with Israel. Ayan, yun mga prayer. Ako, ang pinagpe-pray ko, hindi ho yung Israel lang Kapayapaan. Ano ho? Kasi yung maraming mga Palestinians, mga Christian din. And at the same time, yung mga Palestinians na yan, halos kamag-anakan din yan ng mga Israelites kung ititrace ninyo yung kanilang mga ancestors. So, historically and biblically, sabi nga nila, itong mga Palestinians daw, ito daw yung mga neighboring Arab nations na nakapaligid sa Israel. And according to some scholars, yung mga Arab nations na nakapaligid sa Israel, yan daw yung descendants ni Ishmael. And Ishmael and Isaac, magkapatid. Si Isaac, siya yung ancestor ng Jews o ng mga Israelites. Si Ishmael, na meron ding maraming family na lumaki, siya yung ancestor ng mga Arab countries. So, biruin nyo, naglalaban sila. Ano? So, ang ipag-pray natin, kapayapaan, we're not pro-Israel or pro-Palestinian. Actually, ang magkalaban ho talaga rito, Israel tsaka yung Hamas. Ayan, ito ho yung bad people, yung nag-uumpisa ng gulo, yung mga terrorist group. Minsan nagtatanong ho kayo, ano ba nangyari? Bakit kaya hindi na matapos ang gulo na yan? Ano ba ang issue? Actually, merong 3 issue kung bakit nagkakaroon ng gulo dyan sa Middle East. Number 1 ito, yung lahi. So pinag-aaway nila kung sino bang mas pogi sa kanila. Hindi, actually ang pinag-aaway nila dyan, kung sino ba talaga ang may karapatan. Lahi. Awayan ng lahi yan Israelite or Arab people, ayan, or Egyptian, yan. Sa lahi, sa nation. Pangalawang issue ang pinag-aawayan dyan, relihiyon. Ang Israel po, particularly ang Jerusalem, napaka-rich po sa kasaysayan dyan. Actually, mahalaga yung Jerusalem, particularly sa 3 major religions ng mundo. Mahalaga ang Israel or Jerusalem sa mga Hudyo. Mahalaga yan sa mga Kristiyano kasi because of Jesus Christ. Mahalaga rin sa mga Muslim, yung Israel, yung Jerusalem. Kasi yung Al-Aqsa, yung malaking simbahan na parang may ganon na bilog, yan po pinaniniwalaan nilang nag-ascend si Prophet Muhammad. Kaya para sa mga Muslim, mahalaga rin po yung Jerusalem. So, Ngayon ang tanong, ano ba talaga ang issue? Kanino ba talaga yung lupang yan? Actually, ang issue dito, lahi, religion, pero yung pangatlo, lupa. Yung lupa talaga ang talagang pinagtatalunan talaga nila dito, Sino ba talaga ang may karapatan dyan sa lupang yan? Biblically speaking, ang may karapatan talaga dyan, si Abraham. Yung tatay nila Israel, yung lolo ni Jacob na Israel, pinangako talaga sa descendants ni Abraham po yan. And alam naman natin, church, na si Abraham, actually si Abraham, hindi ho siya talagang hindi ho talaga taga dyan siya. Ang talagang may-ari pala niyan, originally, yung mga Canaanites. So yung mga bad people ang may-ari niyan. Nung tinawag ng Panginoon si Abraham from Ur of the Chaldeans, actually ang Ur, nasa southern Iraq, tinawag ng Panginoon si Abraham nung 2100 BC. Pagdating ni Abraham dyan, sa lupang yan, hindi po niya agad claim yan. Kasi marami pong nakatira dyan na mga Canaanites, yung mga malalakas na tao. Yung mga pagan people. So ang ginawa ng Panginoon kay Abraham, blines, pinangakuan na sila dadami. Kaya lang the problem is, si Abraham, nagkaroon lamang ng ilang anak. Actually, 7 anak niya So yung panganay, si Ismael, asawa ni Abraham ito kay Hagar na Egyptian, and then yung pinaka-anak na talaga, si Isaac. So nung si Isaac na, tapos si Isaac nagkaroon ng 2 anak,
si Esau tsaka si Jacob. Actually, yung isang anak ni Isaac na si Esau, yung panganay, ang description, mabalbon na mapula. Ano, mabalbon na mapula. Kaya kung makakita ka ng mga mabalbon dyan sa Middle East na mga medyo rosy cheeks, malamang yan, descendant yan ni Esau. Pero itong si Jacob, siya yung under talaga nung pangako. Siya yung nag-anak ng 12 tribes. Actually, magaganda po ang mga Israelite. Tingnan nyo si Wonder Woman. Ayan, ano yan si Gal Gadot. Ayan, Hudyo yan eh. Yung partner ni Thor, si Natalie Portman, parang may lahing Hudyo rin yan. Magaganda sila, mga pogi, mga taong yan eh. So ayan, ito na. Nung dumami na sila, ano nangyari? Napunta sila sa Egypt. Pagpunta nila sa Egypt, bumalik sila doon. Bumalik sila and tinalo nila yung mga Canaanites. Actually, ang unang tawag diyan, pagdating nung panahon ni King David at nung mga judges, so ito na nangyari. Ang natira at pinakamalakas na kalaban diyan, nawala na yung ibang mga Canaanites, yung mga Philistines. At alam nyo ba, yung salitang Philistines, diyan na po nag-evolve yung salitang Palestine. Kita nyo ho yan. Pero, there is no direct evidence na yung mga Palestinian ngayon, sila po ay direct descendants ng mga Philistines nung araw. Hindi po sila. Actually, na-wipe out na ho raw yung mga lahi na yan, nung mga Israelites. Nanggaling ang mga Palestines doon sa mga neighboring Arab countries nila. Sa mga lahi rin ni Ismail yan, tsaka nila Esau yan. So basically, ang Hudyo, tsaka itong mga Palestino, magkakapatid ho sila pagdating sa family tree. Kaya talagang nag-aagawan sila doon. So ang prayer ho natin, magkaroon ng kapayapaan. So ito na nangyari. Nung panahon ni King David, lumawak ang Israel. Talagang lupa talaga nila yan. Naklim na nila sa pangako ni Abraham. Nahati yung bansa nila, northern tsaka southern, nung panahon ni King Solomon. Kasi sinumpa si King Solomon kasi nga ng babae, ang dami ng babae. At tsaka nakianib siya sa mga paganong babae. So nagkaroon ng prophecy si Lord, pagtapos ni King Solomon, mahahati ang bansang Israel. Yung Northern Kingdom, kinuha yan ng Assyrian Empire. Yung Southern Kingdom, kinuha yan ng Babylonian Empire. So basically, ano nangyari sa mga Hudyo? Binaklas sila doon sa lupang pangako nila. Bumalik na lang sila under the rule nung tatlong magigiting na mga Israelites. Si Nehemiah, si Ezra, tsaka yung iba't iba pang mga Hudyo na under din ng kanilang generations. Nung dumating na si Jesus Christ, ito na po ano nangyari. Nahati ang bansang Israel sa dalawa, Hudyo tsaka mga Samaritano. Yung mga Samaritano, they represent the 10 tribes. Yung mga Hudyo, basically, ito lang yung mga nasa under ng tribe of Judah. Ayan, So, lupa pa rin nila yan. Nandyan pa rin sila. Pagdating ng AD 70, niransak yan ng Rome. Talagang winipe out, giniba ng Roman Empire yung Palestine. Actually, ang nagpangalan ng Palestine po sa Israel, Roma. Yung mga Romano, pinangalan nila ng Palestine yan. So, niransak nila yan, giniba nila yan. Ito na, nagkata naman ang mga Hudyo sa iba't ibang dako ng mundo. And then, pagdating po ng mga siguro 1000 BC hanggang mga 1200 BC tuloy AD, hanggang sa 1200 BCE, sabi nga nila, CE, Common Eras, pero ako gusto kong gamitin yung AD, yung Anno Domini, yung Year of the Lord. Ito na nangyari. Nag-away yung mga Kristiyano at Muslim kasi nga pinag-aagawan nila. Ayan yung panahon ng mga Crusader. Pagtapos niyan, ito na, naghari na yung mga Ottoman Turks. So, yung Ottoman Empire, from 1200 AD hanggang World War I, mga 1940s, naghari dyan yung Ottoman Empire. So yung Ottoman Empire, ito yung mga Turkish people, basically Muslim sila. So naging tolerant naman sila sa mga Kristiyano at mga Hudyo dyan, pero lumiit po yung teritoryo ng mga Hudyo. Pagdating nung panahon ni Hitler, yan na, pinersecute ni Hitler yung mga Hudyo, nagkala sila sa Europe. At nung natapos na ang World War II, noong 1948, ito na, yung mga Hudyo nagbalikan na dyan. So yung mga Hudyo, nung bumalik sila, nagulat sila, uy, may nakatira na sa lupa namin. Amin to eh. Pero may nakatira na. At ayun yung mga Palestino, yung mga Arab countries na nanirahan dyan. So yan po ang kasaysayan nila. Pagdating po ng early 1950s, naglalaban na naman sila. Tapos there was a time yung Arab-Israeli war na kung saan yung mga neighboring countries ng Israel nagtulong-tulong. Yung Iraq, Jordan, Syria, Lebanon, pati yung Egypt, nagtulong-tulong para pagtulungan ng mga Hudyo. Pero alam nyo, nakakapangilabot, nanalo ang Hudyo sa lahat ng gerang ito. At ang nakakatuwa o nakakapagmangha, lumaki ang teritoryo ng Israel
talagang umurong sila, talagang lumawak yung borders nila hanggang sa sinuko na lang nila yung part ng Sinai sa Egypt dahil sinabi nga ito ng UN. So hanggang ngayon, nag-aaway pa rin sila. Actually, ang mga Hudyo, meron silang tinatawag na na movement yung Zionism. Alam niyo po ba 'yon? Itong movement na ito, yung pagbabalik sa lupaing pangako ng mga Hudyo around the world. Actually, ang mga Hudyo, kalat-kalat sa buong mundo yan eh. Para mga Pilipino, pumunta ka sa iba't ibang lugar, may Pinoy kang makikita. Ayan, pumunta kang Iraq, may Pinoy dyan. Pumunta kang Afghanistan, may Pinoy dyan. Baka nga pag pumunta ka ng Antarctica, may Pilipino dyan, kasama yung mga penguin. Kalat-kalat po ang mga Pilipino. Ayan, So, yun yung Zionism movement nila. Babalik sila sa lupang pangako nila, tapos magtatayo sila ng isang state o isang mala-imperyong kaharian o bansa na kagaya noong kay King David. So ang reference nila ng greatness was that the era of King David and King Solomon. Ang problema, yung mga Palestinians na nandyan na ho talaga dati yan. Kaya sila naglalaban ngayon. So ang pinaglalaban nila yung Gaza Strip. Actually, yung Gaza na yan pa rin yung pangalan yan nung panahon po ng mga judges tsaka panahon ni King David. Si Goliath, isa po siyang native ng Gaza. And actually, ang isa sa mga hukom na nagminister o naging fighter or freedom fighter under the land of Gaza, walang iba po kundi si Samson. Ayan, siya po yung elelation natin ngayon. Siya po yung ating topic ngayon, si Samson. So ito, pag-pray ho natin yung nangyayaring kaguluhan diyan sa Middle East. Sana magkaroon na talaga ng tamang lupa yung mga Palestinians, pati yung mga Israelites, nang sa gayon din sila mag-urong-urong, mag-agaw-agaw, magsiksikan doon sa lupa. Kasi talaga yung Israel na yan, maganda ho talaga yan, land of flowing of milk and honey. So titignan natin yung pangako ng Panginoon kay Abraham. Yung sa Genesis 12, ano sabi ng Panginoon kay Abraham? I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. Kaya yung mga Israelites, grabe pagdating sa gera. Kita nyo, sila na nga ang inunahan, pero sila pa rin yung parang llamado ngayon sa gera eh. Kasi yun yung pangako ng Panginoon eh, kay Abraham eh. Pero si Lord, may pangako rin siya kay Ismael eh. Pakibukas nga Melba doon sa Genesis 16. Tignan natin yung verses 10 hanggang sa mga susunod. Ito yung pangako rin ni Lord kay Ismael eh. Hindi nga lang mas bongga doon sa nakuha ni Isaac tsaka ni Jacob, pero ito yung kay Ismael eh. Ito ang sabi sabi kay Hagar, the angel added, I will so increase your descendants that they will be too numerous to count. O di ba't ang dami mga Arab people ngayon? Sabi niya sa verse 11, the angel of the Lord also said to her, kay Hagar, you are now with a child and you will have a son. You shall name him Ishmael. Siya po yung talagang founding father ng Arab nations. Ayan, for the Lord has heard of your misery. Sabi niya sa verse 12, he will be a wild donkey of a man, and his hand will be against everyone, and everyone's hand against him. Totoo, di ba? Di ba't ang daming involved yung mga Arab nations sa mga gera-gera tungkol dyan sa Middle East? And ang nakakalungkot, parang naididikit pa nga sila sa terrorism eh. Ang sabi pa nga po rito, and he will live in hostility towards all his brothers. Ano pa sabi sa verse 13? And then she gave this name to the Lord who spoke to her. Kita nyo? So yung nangyayaring kaguluhan dito, sa akin personally, it strengthens my personal faith kay Lord and then dun sa kanyang written word. Kung minsan nagtataka tayo, bakit yung Israel, parang silang invincible sa gera, at bakit parang yung mga Arab countries, ba't parang laging ganun, lagi na lang sila nagsisimula ng gulo, laging ganun na nangyayari. Kasi nga nandyan nakalagay eh. Tama mo ba? Pero ang talagang prayer lang natin is that, magkaroon ng kapayapaan dyan sa Middle East. Ayan, yung mga Palestinian, mga kamag-anakan din nila, magkakamag-anak din sila pagdating dun sa family tree nila, pagdating sa mga ancestors nila. So kung paano nag-away yung mga ancestors nila, ganoon din sila nag-aaway hanggang ngayon. Tama po ba? So sana ma-end na yung cycle
yung animosity ng mga Jews tsaka ng mga Palestinians and Arabs dyan sa Middle East. Pag-pray ho natin sila. Okay, doon tayo kay Samson ngayon. Ang title ng ating mensahe ngayon, ito po. A Promising Beginning. Ayan, may mga tao, maganda yung umpisa. Pero ang problema, ang pangit ng ending. May mga tao naman, ang pangit ng umpisa, pero ang ganda ng ending. Okay, may tanong ho ako sa inyo. Ano mas gusto nyo doon sa dalawa? Maganda ang umpisa, bonggang-bongga, promising. Ang ending ng karir, grabe, masaklap, ang pangit. O kaya, ang pangit ng umpisa, ang bagal ng umpisa, pero ang ganda ng ending. Pero siyempre, mas maganda yung ganito. Maganda yung umpisa, maganda yung gitna, maganda rin yung ending. Tama po ba? Ito pong isi-share ko sa inyo, yung kapanganakan po ni Samson. A promising beginning. Pag sinabing promising, binigyan ng Panginoon yung bayan ng Israel ng isang magandang panimula doon sa kapanganakan at pagkatao ni Samson. Ayan, Si Samson po, hindi po siya Korean, Israelite po ito. Ang Korean po si Samsung. Ayan, Isa ho siyang Israelite. Ang ibig sabihin ng Samson, sun-like o parang malaaraw. Kasi basically si Samson po, sa lahat po ng Bible characters ng Old Testament, siya po yung pinanganak na may kakaibang lakas. So kung paano mo makita si Superman, si Thor, si Incredible Hulk, si Samson, malaganon ang kanyang comparison o ang comparison natin sa kanya. Meron talaga siyang extreme physical strength na maging yung isang building kaya niyang itumba. So yan, ano nga ang context po nito? Sa kapanganakan po ni Samson, meron pong 5 bagay na tayo makikita. Number 1, ito po number 1, he was born to a sinful, hopeless, and needy nation. Ito ang maganda kay Samson. Nung ibinigay ni Lord si Samson sa mga Israelita at saka sa kanyang parents, ang Israel during this time was that they're living in a sinful lifestyle. They were hopeless and they were a needy nation. Basahin po natin yung verses 1 to 3 ng Judges 13. Tingnan po natin ito. Again, listen to this. The Israelites did evil in the eyes of the Lord. So the Lord delivered them into the hands of the Philistines for 40 years. Biruin mo, gumawa na naman ng kasalanan ng mga Israelita at pinasakop na naman sila sa kanilang mga kalaban, yung mga Philistines. Hindi po Palestinian sa Philistines for 40 years. So anong sabi po rito? Sa verse 2, a certain man of Zorah, ito Hudyo ito, mga Israelite ito, named Manoah from the clan of the Danites, from the tribe of Dan, anak din ni Jacob. He had a wife who was sterile and remained childless. So may asawa si Manoah na baog na babae. Ano ang sabi dun sa verse 3? Sabi po rito, the angel of the Lord appeared to her sa babae and said, you are sterile and childless, but you are going to conceive and have a son. Ayan, So ipinanganak si Samson saan? Sa isang makasalanang bansa, sa isang magulong bansa, sa isang hopeless na bansa, at sa isang magulang na baog. So ito, may promise ang Panginoon. Pansinin po ninyo, kung babasahin natin yung buong book of Judges, ang pinakatema niyan cycle. Balik tayo sa outline. Kasi ang cycle palagi ng mga yung sunod diyan, ng mga Israelites during that time, ito po. The Israelite experienced a cycle of disobedience, discipline, destruction, despair, and deliverance. Ano ko ibig sabihin nito? Magpapasaway sila, didisiplinahin sila ni Lord, tapos gigibayin sila ng kanilang mga kalaban, tapos mai-in-despair sila na kung saan they will cry out to the Lord and they will ask for deliverance, tapos i-deliver sila ni Lord. So pagka naka-experience sila ng deliverance, pagka hayahay na naman sila, ito na naman, babalik na naman sila sa pagiging disobedient, ididisiplinahin na naman sila ni Lord, madedestruct na naman sila, mai-in-despair na naman sila, and then ito na naman, iiyak na naman sila, and then the Lord will send another judge who will deliver them. So ganyan po palagi ang sistema at ang kalakaran nung panahon po ng mga judges o ng mga hukom. Paikot-ikot lang. Sounds familiar, kapatid. Di ba't ganyan din ang buhay ng Kristiyano? Di ba't kung minsan kakanta tayo, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masaya. Tama po ba? Di ba't ganyan din tayo mga Kristiyano? Minsan magpapasaway tayo kay Lord, makalilimot tayo kay Lord, tatawag tayo kay Lord.
O tas pag nagbalik loob na tayo kay Lord, magbabalik labas na naman tayo kay Lord. Ganun din, paikot-ikot, we have this, what we call, ito, yung cycle in life, na kung saan magpapasaway, mananalangin, tapos magbabalik loob, magpapasaway, mananalangin, magbabalik loob. Ganun din po, kung paano po katigas ang ulo ang mga Israelita, ganun din po katigas kung minsan ang ulo ng mga Kristiyano. Tama po ba mga kapatid? Nangyayari ho sa atin yan. Alam niyo ho, ang challenge sa atin ni Lord, we have to break that cycle sa buhay natin. Kailangan, ang nais ng Panginoon sa atin, yung bang permis tayong on fire kay Lord. Yung bang permis tayong on high for the Lord. Yung mainit sa paglilingkod, sa pananampalataya, nagpe-pray ka, nagde-devotion ka, hindi lang ho tayo nagpe-pray kapag kagipit na, kundi nagpe-pray tayo at talagang ito ang ating paraan ng pakikipag-communicate sa ating Panginoon. So number 1 point natin, ito ho, ang maganda kay Samson, ito, he was born doon sa isang bansa na sinful, hopeless. Pangalawang bagay na meron siya, ito po. He was born to deliver Israel from the Philistines. O basahin natin yung verses 4 and 5. Ito po ang sabi. Sabi nung angel dun sa asawa ni Samson, "Now, see to it that you drink no wine or other fermented drink, and that you do not eat anything unclean." Merong kondisyon doon sa nanay ni Samson. Totoo naman, di ba, pag nagbubuntis ka, bawal kang maglasing, tsaka uminom ng alak. Baka mamaya paglabas ng anak mo, lasing na rin. Tama. Hindi, may epekto ang bisyo kapag ang nanay nagbubuntis. Talagang pinagbawal ni Lord yan. Sabi ng Panginoon sa nanay ni Samson, huwag kang uminom ng alak, tsaka ng mga fermented drink, tsaka huwag kang kumain ng mga unclean. Ano ba yung mga unclean? Ang unclean po, ito po, yung mga Israelita kasi, may mga pinagbabawal ng mga pagkain sa kanila, ng mga hayop na kainin. Actually, nung unang panahon, bawal pa sila kumain ng baboy. Ayan, bawal silang kumain ng mga insekto, tsaka nung mga tawag ito, yung mga lizard, yung mga ahas. Ngayon pwede nang kain ng mga ahas Ayan, bawal siyang kumain Ito yung kondisyon nung Lord sa kanya. Sa verse 5, ito pa ang sabi, "Because you will conceive and give birth to a son." Ano ang kondisyon naman kay Samson? "No razor may be used on his head." So si Samson bawal kalbuhin. At ang sabi pa po sa kanya, "Because the boy is to be a Nazirite." Tingnan po natin ito. Ano ibig sabihin ng Nazirite? Pag sinabing Nazirite, ang pinaka-root term niyan sa Hebrew, Nazir, na meaning separated. Hindi ho separated sa asawa. Hiwalay po sa lifestyle ng sanlibutan. He was separated and at the same time dedicated for the Lord, for the Lord's purpose. So yan po ang buhay ni Samson. Actually si Samson, under po siya ng Nazirite vow. At ang sabi, "Set apart to God from birth, and He will begin the deliverance of Israel from the hands of the Philistines." So tingnan po natin ito. Kung ikaw yung nanay at tatay ni Samson, di ba't meron ng promising beginning? Biro mo, 40 years tayong mababa ang ekonomiya, 40 years tayong binubuli, 40 years tayong ino-oppress, 40 years tayong under ng slavery. Pero the Lord sent a new beginning and a promising beginning sa mga Israelita. Ayan. Pagdating po ng pangatlo, anong pangatlong bagay na meron si Samson? Ito po. Listen to this. God gives us personal deliverance. Actually, yung kapanganakan ni Samson, personal deliverance ito sa kanyang parents. Kasi yung parents niya ay hindi magkaanak So sa pamamagitan ng pagkakaroon nila ng anak, they were delivered from barrenness. So God gives us personal deliverance, but we must remember His bigger purpose. Actually, ang bigger purpose ni Samson is to deliver Israel from the hands of the Philistines, which is the deliverance and salvation of all people. Kagaya ni Samson, meron din tayong personal deliverance kay Lord. We are saved personally, kasi ang salvation personal We are saved by the death of Jesus personally. Pero wag natin kalimutan yung bigger picture kung bakit nga ba napunta si Lord sa lupa para iligtas ang buong mundo. Ang dapat, dyan sa bigger picture na yan, dapat ma-involve ho tayo bilang Kristiyano. So yung pangatlong bagay na meron si Samson, ito ho, he was born to be a Nazirite or set apart for God. Ayan, na-explain ko na kanina yung Nazirite. So pag sinabing Nazirite vow, meron siyang panatang Nazirite.
Ayan. Hindi ho panatang Nazareno ha. Panatang Nazarite. Kasi baka mamaya gayahin nyo si Samson, magbihis kayo ng yung mga pulay, tapos magbuhat kayo ng krus sa kalsada. Hindi ho yan ang ibig sabihin ho niyan. Iba po itong Nazarite. Ayan, basahin po natin yung 6 hanggang 14th verse. Then the woman went to her husband. Sinabi ng babae sa kanyang mister, a man of God came to me. May lumapit sa akin, man of God. Ayan. Mukha nga siyang angel. Actually, hindi nga mukhang angel. Angel talaga ho siya. Ano? Ayan, ano? He is very awesome. I didn't ask him where he came from and he didn't tell me his name. Hindi niya sinabing pangalan. Sa verse 7, sabi ng misis ni Samson, nanay ni Samson, but he said to me, you will conceive and give birth to a son, and now, then, drink no wine or other fermented drink, and do not eat anything unclean, because the boy will be a Nazarite of God from birth until the day of his death. Papansinin po natin yung panata ni Samson, yung Nazarite vow niya, mula pagkasilang hanggang kamatayan. Yung nanay ni Samson, meron lang vow, doon niya yata sa pagkakabuntis niya. Ano ho? So ito na, sa verse 8, karugtong, then Manoah prayed to the Lord, O Lord, I beg you, ano sabi niya ganyan, let the man of God you send to us come again, para turuan ako kung paano palakihin etong anak na pangako nyo. Nakita nyo kung paano po godly yung parents ni Samson. Yung tatay niya nagpe-pray na magpakita rin sa kanya yung angel na nag-announce. At nagpapaturo siya kung paano nga ba palakihin itong si Samson. Verse 9, sabi po niya, pinakinggan daw ng Panginoon yung prayer ni Manoah at yung angel daw bumalik. Bumalik yung angel, doon na naman sa misis. So ang ginawa ng babae, bumalik siya doon sa kanyang mister at sinabi sa verse 10, ito po, the woman hurried and told to her husband, he's here, the man who appeared to me the other day. Bumalik yung lingkod ng Diyos. Halika, Han, puntahan natin. Doon pinuntahan nila sa verse 11. Ito pong sabi, Manoah got up and followed his wife, and when he came to the man, he said, kayo po ba yung nangako sa misis ko na manganganak po siya? Sabi ng lalaki, ako nga. Sa verse 12, kinausap na po siya ni Manoah. So Manoah asked him, when your words are fulfilled, what is to be the rule for the boy's life and work? Pagka nanganak na po si misis ko, ano po ba ang nature ng trabaho ng magiging anak namin? Tsaka paano ho siya mamumuhay? Alam niyo po, mga kapatid, nung ako'y magkakaanak, ganyan din ang panalangin ko kay Lord. Panginoon, paano ba magpalaki ng anak? Paano ba maging tatay? Ganyan din yung question ni Manoah kay Lord. So sumagot yung angel sa verse 13 at ang sabi po, the angel of the Lord answered, your wife must do all that I have told her. Sabi ng angel, sinabi ko na sa misis mo yung mga dapat niyang gawin. And then in verse 14, ito po, inulit-ulit ng angel, she must not eat anything that comes from the grapevine. Biro mo pati ubas, bawal kumain. Bawal kainin. Bawal yung grape juice, bawal yung raisins, ayan, bawal yan. Bawal yung alak, yung mga fermented drink, ayan, bawal yan. No, nor eat anything unclean. She must do everything I have commanded her. Sa last verse, sa verse 15, ito yung sabi ng angel. Ayan, sa verse 15, Manoah said to the angel of the Lord, we would like you to stay until we prepared a young goat for you. Sabi ni Manoah, mag-stay po muna kayo, sir, kasi pakainin kita ng kambing. Actually, yung kambing, hindi ho bawal kumain yan. Kasi clean animal po yan sa mga Israelite. So ano po ang point po rito? No? Si Samson, pagka isinilang na siya, he is to live a clean and holy living, separated and dedicated for the Lord's purpose. Ano? Kasi he was born to be a Nazarite. Pagka ikaw ay Nazarite, ano ba ang gagawin? Pakitingin nga doon sa number 6. Ito yung guidelines nung Nazarite vow nung mga namamanata ng Nazarite Ayan, ano? Sana andyan yung numbers Ayan. Sa number 6, Mel ba? Hindi mo nakalagay. And then the Lord said to Moses, sige, tuloy-tuloy. Speak to the Israelites and say to them, if a man or woman wants to make a special vow, a vow of separation to the Lord as a Nazarite, ito po yung mga guidelines sa verse 3. Bawal uminom ng alak, bawal uminom ng fermented drink, pati suka, bawal Biro mo pag suka, dahil mong bawal kainin. Bawal adobo, bawal ng sausawan ng suka, ayan, bawal ang paksiw, kasi may suka Tama po ba? Ang dahing bawal, ano?
At ang sabi pa, he must not drink grape juice or eat grapes or raisins. Biro mo pati pasas, bawal. As long as he is a Nazirite, ito pa po, he must not eat anything that comes from the grapevine, not even the seeds or skins. Kahit kumain, bawal eh. Sa 5th verse, during the entire period of his vow of separation, no razor must be used on his head. Ayan, bawal siyang magpakalbo. Bawal magupitan. He must be holy until the period of his separation to the Lord is over. He must let the hair of his head grow long. Ayan, kailangan ang Nazirite long hair. O, di ba? Throughout the period of his separation to the Lord, he must not go near a dead body. Ayan. Pag ikaw ay under ng Nazirite vow, bawal kang, ano sabi? He must not go to, ayan. Throughout the period of his separation to the Lord, he must not go near a dead body. Biro mo pati sumilip sa patay, bawal. Bawal ka makipaglamay. Hanggang nasa labas ka lang. Meron akong kakilala eh. Ayaw sumilip sa patay. Halika, silip ka sa patay. Ayoko. Doon lang sa labas. Ayoko. Yung bakit kaya? Hindi kayo Nazirite vow ito. Yung pala takot lang sa patay. So yan po yung pagiging yan po yung vow na pinasok ni Samson. Actually kay Samson entire life eh. So bawal alak, bawal ubas, bawal na maruming pagkain, bawal patay. No, bawal na hawakan kahit anong patay na hayop, patay na tao, bawal mga kapatid. No, okay. So ito si Samson, he is to live a Nazirite vow. Doon tayo sa outline, ano? Alam niyo po church, in a sense, bilang tayo mga Kristiyano, para rin tayong si Samson. Ayan ano. Samson must be separated from the world's way of life and he is to serve and live for God. Yung sunod dyan, in a sense, in a spiritual sense, the moment we accept Jesus as our Lord and Savior, we are consecrated and called to be separated and dedicated for God's purpose. Tama po ba? Alam niyo po, dapat po nung tinanggap po si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon mo, dapat hiwalay ka na sa mundo eh. Hiwalay ka na in a sense na yung dating gawain ng sanlibutan, yung practices ng mga makakasalanan, dapat wala na eh. Yung bisyo, yung masamang ugali, yung pakikipag-fellowship sa kasamaan, yung pagiging involved sa maling gawain, dapat cut na tayo dyan eh. At dapat, malinis na tayo, consecrated na. Ano po? So, ang living natin, kapatid, dapat parang si Samson, Nazirite vow. Kaya ang problema, pag hindi ka namuhay ng holy living, hindi ho Nazirite vow ang tawag dyan. Alam niyo kung ano tawag dyan? Nazira vow. Ayan, ano ho? Nazira vow. Kaya mo, bilang mo, hindi ka na naging Nazirite, naging Nazira vow na ho tayo. Ano ho? So, panglimang meron po si Samson, ito po, he was born from a godly parent. O maka-Diyos yung yung magulang niya eh. 15 to 23, basahin po natin. So ito na nangyari. Manoah said to the angel of the Lord, yan, gusto pa namin ikaw manatili dun sa angel. Yan, kakain tayo ng kambing. Then the angel of the Lord replied, even though you detain me, I will not eat any of your food. But if you prepare burnt offering, offer it to the Lord. Manoah did not realize that it was the angel of the Lord. Sabi nung lalaki, nung angel, sabi niya, kahit pakainin niyo ako, pilitin niyo ako, hindi ako kakain. Pero kung hahainan niyo ako, magbigay na lang kayo ng burnt offering na kambing para kay Lord. Ayan, yung mag-sacrifice ng kambing. Then Manoah inquired of the angel of the Lord, what is your name so that we may honor you when your word comes true? Hindi sinabi nung angel kung ano yung pangalan niya sa verse 18. Ayan, bakit mo tinatanong yung pangalan ko? It is beyond understanding. Hindi na mahalaga. Ayan, ano? Hindi mo naman mauunawaan eh. Sa verse 19, then Manoah took the young goat together with the grain offering and sacrificed it on a rock to the Lord. And the Lord did an amazing thing while Manoah and his wife watched. Ano kayang amazing thing na ginawa ng Panginoon nung naghain si Manoah at yung kanyang misis ng burnt offering kay Lord, at yung grain offering. Sa verse 20, makita po natin, the flame blazed up from the altar towards the heaven. Biro mo, umapoy ng pataas. And then the angel of the Lord ascended in the flame. Yung lalaki, sumama na dun sa apoy, paakyat sa langit. Ano ang sabi ni Manoah? Natakot si Manoah. Manoah and his wife fell with their faces to the ground. Lumuko sila, at ang sabi dun sa verse 21, when the angel of the Lord did not show himself again to Manoah and his wife, Manoah realized that it was the Lord
It was the angel of the Lord. Narealize nila ang anghel ng Panginoon yun. And then in verse 22, mamamatay na tayo dito, sabi ni Manoah. We have seen God. Nakita natin si Lord. Patay tayo. Pero anong sabi nung misis ni Manoah, nung nanay ni Samson? But his wife answered him, if the Lord had meant to kill us, He would not have accepted the burnt offering and grain offering from our hands, nor shown us all these things, or now told to us. Ang sabi nung misis, kung talaga mamamatay tayo, edi sana hindi inaccept ng Panginoon yung ating sacrifice. Oo nga naman, ano ho? Ano po ang point nito? Si Samson, handa na po ang lahat sa mga kakailanganin niya. Ang purpose niya, maging tagapagligtas ng Israel mula sa kamay ng mga Philistines. Yan po ang purpose niya. Kaya lang ang problema ni Samson, nung lumaki na siya, yung susunod na mga topic natin at series natin, naging pasaway po siya. Actually, yung pagiging Nazirite niya, nagkaroon siya ng maraming sabit doon eh. Meron time humawak siya ng patay eh. Kumain pa siya nung honey mula doon sa patay na leon eh. Meron diyan yung nakisalamuha siya, hindi lang sa mga taong makasanlibutan, nakisalamuha siya doon sa kalaban, sa mga Pilisteo. Ito pa matindi. Nagkaroon siya ng relasyon sa mga bawal na pag-ibig, mga kapatid. Ayan ang problema ni Samson, mga kapatid. Ang problema ni Samson, bagamat malakas ang kanyang katawan, mahina ang kanyang espiritu. Tama po ba, mga kapatid? No? May mga tao na ganyan eh. Si Samson, ang problema niya, mali ang puso. So ang taong may mali ang puso, may tama ang ulo. Tama po ba, mga kapatid? Hindi totoo, ganun na nangyari kay Samson eh. Oho. Pag ang tibok ng puso mo mali, may tama ang ulo mo. Ayan. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan, ano ho. Ayan. Kung mali ang puso niyan, sabihin mo sa kanya, pakikorek yan. Kasi pag hindi mo nakorek ang pagkakamali ng puso mo, magkakatama ang ulo mo. Tama po ba, mga kapatid? Amen po ba? Ayan, ano ho. Ganyan ang problema ni Samson. Lumaki siya kay Lord. Lumaki siya sa pangangalaga ng godly parent niya. Alam mo, pero naging pasaway si Samson, mga kapatid. Biro mo, nakakita lang siya ng babaeng Pilisteo, Nay, tay, gusto ko ng asawa yan. Ganun agad eh. Pinagbawalan siya ng nanay at tatay niya, wag yan. Ang dami-daming mga babae doon sa mga, sa angkan natin, ang gaganda yung mga Israelites, ang gaganda. Gusto mo pa yan, babaeng yan. Sabi nung kanyang nanay. Pero walang magawa yung mga nanay at tatay eh. Gusto nung anak nila, tsaka malaki na si Samson noon eh. So kaya bahala ka na anak. Ano, ang maganda kay Samson, ito ho, nakahanda na po lahat. Andiyan na yung anointing niya kay Lord, andiyan na yung lakas niya, binigyan na siya ng godly parent, binigyan na siya ng magandang purpose sa buhay, ng magandang trabaho para lumaki siya. Ang problema, lahat po yan sinayang niya sa kanyang pagkakamali, mga kapatid. Si Samson, bagamat malakas ang pangangatawan, marupok pagdating sa babae, mga kapatid. Tama po ba? Ano, may karupukan tong taong ito eh. Ano po? And then yung fifth thing about the birth of Samson, ito po. He was born and blessed under the Spirit's guidance. Ito, basahin po natin ito, yung verses 24 to 25, yung last verse na natin. The woman gave birth to a boy and named him Samson. Ayan, ano ho. Ang ibig sabihin ng Samson, araw. Ano, parang malaaraw. Kasi malakas nga siya, ano ho. He grew and the Lord blessed him. Lumaki yung batang Samson, bless ito ng Panginoon physically, bless siya siguro pagdating sa spiritually, bless siya siguro pagdating pagka ikay malakas, malaki katawan mo, malamang may kagwapuhan ito eh. At saka ito si Samson, long hair na mayroong pitong braids yung buhok niya, no. So biro niyo, long hair siya na mayroong 7 trintas yung kanyang buhok, mga kapatid, ano. So lumaki siya at bless siya ng Panginoon. And then ito yung magandang verse, sa verse 25. And the Spirit of the Lord, ito began to stir him. Biro mo, ito po isang maganda kay Samson eh. Lumaki ka, pinanganak kang malakas, bless ka na ni Lord, tapos pinalaki ka pa ng godly parent, meron ka pang good advisor, tapos ang Espiritu ng Panginoon sumasapi sa kanya. So biruin nyo, no, kung titignan natin at i-project natin yung future ni Samson, di ba tama nga yung title natin, A Promising Beginning? Dapat okay si Samson eh. Kaya lang ang problema kay Samson, hindi naging okay. Parang ganito lang si Samson eh. Meron kang anak, naka-ready na ang pagpapaaral niyan sa kolehiyo. Bayad na. Oh. Biruin nyo, naka-prepare na ang mana niyan sa probinsya, may lote na dun yan.
Pati ang St. Peter ng anak mo, nakaredy na rin. Biro mo, ang problema ng anak mo, lumaki, nagbulakbol, nagbisyo, ng babae. Di ba't parang nakaka-disappoint? Parang si Samson, ganun, mga kapatid. A promising beginning, pero ang problema, ang maganda naman kay Samson, nung malapit na siyang matapos sa kanyang buhay, bumawi kay Lord. Yan po yung mga malalaman natin sa next series po natin. Ano po? So ang sabi dito kay Samson, and the Spirit of the Lord began to stir him while he was in Mahane, Dan, between Zora and Eshtaol. Alam niyo po yung lugar na yan? Diyan po ngayon naggegera. Si Samson palagalagari diyan sa mga lugar na yan. At ang sabi po ng Bible, the Spirit of the Lord began to stir him. Ano ibig sabihin ng stir him? Siguro si Samson nung lumalaki na, pabalik-balik sa doon sa lugar, siguro nakikita niya yung mga concentration camp, nakikita niya siguro kung paano ibuli ng mga Philistines, yung mga Israelites. Siguro nagkaroon ng holy discontentment sa buhay ni Samson na parang sinasabi niya, ito ang lalabanan ko paglaki ko. Yung injustices, yung pambubuli ng mga Philistines, yung ungodliness, yung paganism, ito yung mga bagay na iwa-wipe out ko paglaki ko. Yun ang sabi ni Samson. Di ba church, ganyan din tayo, once na born again na tayo? Paglabas mo ng church, makakita ka ng mga magugulong buhay, sirang buhay. Di ba't naaawa ka? Ay kawawa naman, nalulung sa bisyo. Pag makita ka na nakukulong, nakakagawa ng masama, ay kawawa naman. Enslaved ng kaaway. Ay kawawa naman. Iniwan ng mahal sa buhay. Di ba kuminsan, pag nakakita tayo ng mga kababayan natin, ng kapwa natin na ganyan, yung bang yung espiritu mo, ini-stir up ni Lord para for us to move and do something. Kumbaga dito, the Lord is daring Samson to move. No, to make a move, mga kapatid. So dito na ho tayo natatapos. Ano po yung pwede nating matutunan dito? Sadali na lang ito. Number 1, ito po. God is faithful despite of our unfaithfulness. Sabi nga doon sa umpisa, yung mga Israelita, ito na naman, dineliver na naman sila. Pagkatapos ng deliver, disaster na naman. Pagtapos niyan, naging disobedient na naman sila. Pagtapos niyan, ito na, nagkaroon na ng distraction, kung ano-ano, na-in-despair na naman sila. Pero alam niyo, sa kabila ng paikot-ikot na katigasan ng ulo ng mga Israelites, God showed His faithfulness to them by sending Samson sa buhay po nila. Tayo ganun din, hindi ho ba? Ilang beses na tayo nakalimot kay Lord. Ilang beses na ho tayo nagkaroon ng pagkukulang kay Lord. Ilang beses na tayong nag-pray na kumain, nakalimutan nating mag-pray pala at magpasalamat kay Lord. Ayan. Pero alam niyo, sa kabila ng mga shortcomings natin, ng mga pagkakamay at pagkakasala natin, si Lord faithful para gisingin po tayo. Pangalawang bagay po na meron ho tayo dito, ito ho. Let us faithfully fulfill our calling by living a holy life. Ayan. Actually, yung magulang ni Samson, faithful, godly. Ang problema, hindi nila na-translate o na-ipasa yung karakter na yun kay Samson. Ano po? So, bilang anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, maging faithful tayo sa ating pagkakatawag. At mamuhay tayo with the holy life. Ano ho? Pangatlong bagay po, ito ho. Starting well doesn't assure the ending is good. Ayan. It is good to have a promising beginning, but ending well is better. Ano ho? So tayo po'y tumayo ngayon. Ano ho? Tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon. Sino rito yung gustong gayahin si Samson? Yung bang i-dedicate mo yung sarili mo ngayon, hindi para maging Nazirite vow, kundi isuko mo yung buhay mo ngayon kay Lord. Ano po? Church, ito may naalala pa ako akong lesson dito eh. Si Samson, let us compare and contrast yung buhay ni Samson kay Jesus Christ. Pag sinabing compare, ano yung pagkakapareho? Pag sinabing contrast, ano yung pagkakaiba? O, i-compare natin si Samson kay Jesus Christ. Isang pagkakapareho po nila, yung kapanganakan nila announced by angel. Di ba? Pangalawang pagkakapareho nila, ito po, they are to live a holy life. O, kung si Samson merong Nazirite vow, si Jesus Christ meron siyang sinless life. Pangatlong pagkakapareho nila, they were both born
into a godly parent. Godly si Manoah, tsaka yung kanyang misis. Godly rin naman and righteous si Joseph and Mary. Tama po ba? Ano pa yung pagkakapareho nila? Pareho sila ng purpose ni Jesus Christ. Ang purpose ni Samson, to deliver Israelites from the hands of the Philistines. Ang purpose naman ni Jesus Christ, to deliver the whole world mula sa ating pagkakasala. Ano yung pagkakaiba ni Samson tsaka ni Lord? Ito may pagkakaiba sila eh. Sa magulang may pagkakaiba eh. Si Samson, pinanganak siya, baog yung nanay niya. Si Jesus Christ, pinanganak siya, virgin birth. Birhen si Maria. Ano pa yung pagkakaiba? Si Samson, mali-mali. Si Jesus Christ, mga kapatid, grabe, sinless life yung pinakita niya. Talagang hindi siya nagkamali, hindi siya nagkasala. Pangatlong pagkakaiba po nila, alam niyo po kung ano? Ito po yung pangatlo nakakalungkot. Si Samson, he was conquered by sin. Si Jesus, nung lumaki na, he conquered sin. Grabe po no? Pero ang challenge po sa atin, bagamat nagkamali si Samson, parang kagaya ho natin, si Lord, pwede kanyang ibangon at palakasin muli. Alam niyo, para ho tayong mga Israelite eh. Magulo yung buhay mo, mahirap yung buhay mo, nagpe-pray tayo, Lord, bigyan mo naman ako ng a promising beginning. Actually, matagal lang ibinigay ni Lord si Jesus eh. Yun lang talaga ang solusyon. Accept mo si Jesus bilang tagapagligtas. Accept mo. Kung ikaw kapatid, medyo nahihiya, mamaya pagtapos, pwede mo kaming i-approach at para i-explain pa ho sa inyo yung proseso ng pagtanggap sa ating Panginoon. Tayo po yung manalangin. Father, thank you so much, O Lord, sa buhay ni Samson. Sa buhay, Lord, ng kanyang godly parent na si Manoah tsaka ng kanyang nanay. Na, Lord, magaya namin, Panginoon, yung buhay, Lord, ng magulang ni Samson na nanatiling tapat, loyal, at maka-Diyos. Na, Father, bigyan nyo rin ho kami, Panginoon, ng fresh and new beginning. Especially ngayon, Lord, mag-undergo kami, Lord, ng Plan 40. Na, Lord, i-ready nyo po yung aming mga puso't isipan. Linisin nyo kami sa aming mga pagkakasala, Panginoon. At nawa, Lord, maging maayos, Father, yung aming preparation sa prayer of 3 namin. Father, cleanse us. Alisin niyo sa amin, Lord, yung guilt, yung binubulong na masama ng kaaway. Nang sa Lord, pag nawala po yan, makapag-share kami ng inyong salita, Panginoon, sa mga wala pa. Father, bless us. At salamat po, Panginoon. Lord, maraming salamat din, Panginoon, sa buhay ni Samson. And then, sa mga susunod na linggo, tatalakayin din po namin, Lord, yung kanyang mga pagkakamali, yung kanyang strength, at yung kanyang mga ginawa para sa inyo. Maraming salamat, Father. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. God bless po, church.